'Di ba? Labanan po natin 'yan. Anyway, para po doon sa mga nagbabalak, gustong pumunta doon po sa, Lamay, sa burol ni Mima Alicia, kung di ho ako nagkakamali, 4:00 hanggang 10:00 tatanggap, yung publiko papapasukin, ipapakita si Mima Alicia. Saan po? Sa sanktuaryo daw po mga kababayan, sa Quezon City, Lunes, Martes. Alam ko 3 araw, 'no? Ngayon yung Lunes hanggang 10:00, Martes gano'n din po, at di ko lang sure kung yung Miyerkules, tapos Huwebes ang alis po. Kung gusto niyo pong makita, madalaw, ayan puntahan mo. Kaya lang, kagaya nito, 'di ba, paano kung DDS yung taxi driver? Nakita ko lang 'to kay ayokong i-credit grab. Oh, nakita ko doon kay, doon sa alam ko kakamping siya, 'no? Sa vlogger sa Facebook sabi, "Naku, magta-taxi tayo papunta doon." Paano kung nanonood yung vlogger tapos yung taxi driver tapos alam na dun yung burol ni Mima Alicia, naku. Kaya na, siyempre matatakot ka na, baka ipatsugi ka din. Anyway, mga kababayan, pumunta naman ho tayo dito sa mga pangyayari at kaganapan po sa impeachment, mga bossing. Naku po, mga kababayan. Etong sila po, 'no, yung abogado nila Sara Duterte, paulit-ulit daw ho, mga boss Chief Amoser, o paulit-ulit na sinasabi na fishing expedition lang daw po yung impeachment at yung mga ginagawang mga investigasyon at yung mga pagpapatawag daw po kay Vice Presidente at doon sa mga staff ng Vice Presidente, diyan, no? Fishing expedition nilang sinasabi. Mga sir, bago makumbinsi ang mamamayang Pilipino, nilatagan na tayo ng mga ebidensya. Paano ngayon sasabihin nitong si Attorney Laptop, no, na naghahalongkat lang, naghahanap lang ng mga ebidensya laban kay Vice Presidente? Unahin na natin, Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, Jugs de Asim at yung iba pa po, mga kababayan. At saka yung video ng Vice Presidente na pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. Yun lang ho, ebidensya na yun, mga kababayan, mga boss Chief Amoser. 'Di ba? At mismong sinasabi po nung kanilang mga attorney na, nako, yung video naman na yan, ginawa naman yan ni Sara Duterte, hindi bilang Vice Presidente, kundi bilang ina, bilang anak, bilang kapatid, etc. Yun pa lang mga boss Chief Amoser, ebidensya na po iyon. 'Di ba? Ang bigat na ebidensya na po iyon. Kaya nga siguro yan yung inuna na nila talaga. Dahil para hindi na umaba ito. Diyan pa lang, tapos na agad. 'Di ba? Tapos tingnan nyo, idadivert nila doon sa flood control. Ang sasabihin nung kampo nila, ay nako, yan namang flood control na, ang punot dulo naman nitong impeachment na ito ay yung flood control. Kaya tingnan mo, sinasabi ni Alan Peter Cayetano, tingnan mo yung flood control, hindi na nila hindi na nila ginagawa. Pero ang totoo, tuloy-tuloy po. Base ayon kay Erwin Tulfo, inaayos nila, mga kababayan, yung magiging hearing sa flood control po. Nililigaw nila kasi ang sinasabi, si Martin Romualdez ang niyan, ang pinakapunot dulo niyan. Kaso tingnan nyo nga po, mismong yung ipinagtatanggol ni Rodante Marcoleta na mga diskaya na ayaw ipabalik yung pera. Di ba sabi ni Marcoleta, bakit po ibabalik yung pera? No, bakit ibabalik pa yung pera? Para lang maging state witness. Ayaw ni Marcoleta na ibalik ng mga diskaya yung pera. Ultimo, si Kerly Diskaya nagsabi, wala akong direct transaction kay Martin Romualdez. At pawang mga sabi-sabi o sinasabi lang na kay Martin Romualdez yung mga pera na iyon. Di ba, mga bossing? Pag pinatawag si Romualdez sa ICI, punta. Paglabas ng ICI, nakangiti pa ho, mga kababayan.
'Di ba? Yun yung ginagawa nilang pagda-divert. Kaya lang ho, mga bossing, ang problema nila dito, yung pilit nila na, yung pinipilit po nila na 'wag mabuksan, eto na ho mga kababayan.